A reading from the Holy Gospel according to John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, "I thirst." There was a vessel filled with common wine, so they put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop, and put it up to his mouth. When Jesus had taken the wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he handed over the Spirit. Maraming pagkakataon sa ating buhay na pakiramdam natin ay tapos na ang lahat. Napapasabi na lang tayo na naganap na. Tila wala ng pag-asa, wala ng patutunguhan. Maaaring ito ay sa ating pag-aaral, lalo na kapag parang hindi natin maabot ang deadline ng ating mga ipapasa o kapag hirap na tayong makahabol sa ating mga grado sa final exam. Maaari rin itong mangyari sa ating mga personal na suliranin, sa ating pamilya o sa mga pagsubok na tila wala ng solusyon. Sa mga sandaling iyon, parang naaabot na natin ang sukdulan at nawawala na tayo ng pag-asa. Ngunit kung babalikan natin ang tagpo sa mabuting balita, mapapansin natin na nang sinabi ni Jesus ang mga salitang naganap na sa krus, hindi ito tanda ng kanyang katapusan ng kanyang misyon. Sa halip, ito ay katuparan ng kanyang pagtubos sa atin. Namatay siya hindi bilang talunan, kundi bilang tagumpay sa pagliligtas sa sanlibutan. At higit sa lahat, hindi dito nagtatapos ang kwento dahil may pangako ng muling pagkabuhay. Nakakatuwang isipin na ang lahat ng ito ay nagsisimula sa sagot ni Maria sa anghel, "Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo." Ang ating kaligtasan ay naganap dahil sa kanyang pagtugon sa kalooban ng Diyos, at ito ay natapos sa paghabilin, "Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko." Kapag dumaraan tayo sa mga panahong tila hindi na natin kaya ang bigat ng buhay, huwag tayong panghinaan ng loob. Tularan natin ang mga huling salita ni Jesus. Sa Kanya natin iaasa ang lahat ng ating hirap, dahil alam natin na Siya ang may hawak ng ating buhay. Ito rin ang hamon sa atin, matutong ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos. Kapag natutunan nating ipaisailalim ang ating kagustuhan sa Kanyang kalooban, mas magiging magaan ang ating dalahin. Kaya't sa mga araw na tila ba katapusan na, huwag tayong matakot dahil ang Diyos ay nariyan, patuloy na nagsusulat ng bagong kabanata sa ating buhay.